The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng buhay at kalakasan at mga pagkakataon upang patuloy nating masubaybayan ang mga pagtuturo ng tungkol sa kalooban ng Diyos na pawang nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay ipinaglilingkod sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin sa talakayan ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na mga taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa mga nakalipas na mga pagtalakay po ay nakita natin na alaman ang tungkol sa ikapagiging dapat para tayo ay maging tunay at ganap na anak ng Diyos. Dito ay itinuro ang tungkol po sa kahalagahan ng lubos na pagsusuko ng ating sarili na sa paraang hindi lamang natin naririnig ang mga banal na salita ng Panginoon, kundi sa pagkarinig natin, sampalatayanan po natin. At pagkatapos nating sampalatayanan ay atin po itong isakabuhayan. Ganapin po natin ang mga aral na patuloy po nating naririnig sa pamamagitan po ng programang ito. At makaugnay po ng ating mga paksang aralin noong mga nakalipas na mga araw, ay isang paksang aralin pa rin ang tatalakay tungkol po sa kung paano natin dapat tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. Kaya ang paksa po ay may ganitong pamagat: ang kapalaran ng mga nagsisampalataya sa Panginoong Kristo Jesus. Sa pagkamulat po natin sa pagtuturong ito ay mauunawaan po natin ang kahalagahan kung bakit kailangan ng tao na sumampalataya ng matuwid na pananampalataya sa ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya inaasahan po namin na taimtim po nating susubaybayan ang bawat pagpapaliwanag at pagtuturo ng araling ito hango sa Biblia. Kapatid na Neraya, sa panahon po ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo Jesus, siya po ay nangaral at nagpakita ng iba't ibang mga himala na ito po'y nasaksihan ng maraming mga Hudyo. Ang tanong, lahat ba ng nakakita at nakarinig ng mga aral ng Panginoong Kristo Jesus ay sumampalataya po ba sa Kanya? Ang sagot po ng Biblia ay babasahin po natin sa Juan, Kapitulo 6, versikulo 35 hanggang 36. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin, kailan may hindi mauuhaw. Dadapwat sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya." Maliwanag po ang kasagutan sa inyo pong ibinangon na katanungan na kung ang lahat ba ng mga nakakita at nakarinig, nakasaksi sa mga himala, nakarinig ng mga pagtuturo ng ating Panginoon ay sumampalataya, ang sagot po ay hindi po. Gaya ng sa talatang ito ay sinabi ng Panginoon ang isang uri ng pagtuturo na
Siya niya ang tinapay na nagbibigay ng buhay o tinapay ng kabuhayan. At ang lumalapit niya sa Panginoon ay hindi kailanman magugutom. At ang sumasampalatayaan niya sa Kanya ay hindi mauuhaw kailanman. Subalit, sabi ng Panginoon, doon sa mga nakarinig at nadama niya, nakita niyo niya ako at narinig. Gayon may, hindi kayo nagsisampalataya sa akin. So, ibig sabihin po, hindi lahat ng nakakita ng mga himala na ginawa ng Panginoon ay naniwala sa Kanya. At hindi lahat ng taong nakarinig ng Kanyang mga pagtuturo at mga pagpapaliwanag ay sumampalataya. Katulad ng tiyakang sinabi ng Panginoon na bagamat siya'y nakita ninyo anya ako, pero hindi kayo nagsisampalataya. Dito po ay mauunawa natin na bagamat may mga taong nakasaksi sa mga himala ng Panginoon at nakarinig sa Kanyang mga pagtuturo, merong mga ilang naniniwala, pero meron din pong hindi naniniwala. May mga sumasampalataya at meron pong mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon at hindi sumasampalataya sa Kanyang mga aral na itinuturo. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, sa panahon na yon, kahit pa tuwiran at direktang naranasan nila ang mga himala, ang mga pagtuturo ng ating Panginoon, ay hindi po siya sinampalatayanan na siya ang Diyos na nagkatawang tao sa panahon na yon. Opo. Ngayon, nabanggit nyo kanina, paano naman yung mga tao na kahit hindi nakita, hindi tuwirang nasaksihan ang pangangaral ng ating Panginoong Kristo Jesus, ngunit sa pamamagitan ng ganitong mga pagtuturo ay sila'y sumampalataya sa Panginoon. Ano po ang kanilang magiging tunay na kalagayan sa paningin ng ating Panginoong Kristo Jesus? Pinahayag po ito ng ating Panginoon at ito po ay nasulat sa Aklat ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 29. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Narito po ang pahayag ng ating Panginoon. Kung merong mga tao na nakakita sa Kanya at hindi naniwala sa Kanya. Meron namang mga tao na nakakita sa Kanya at sumampalataya sa Kanya. So kung ikukumpara po, yung mga taong nakakita sa Panginoon at naniwala sa Panginoon, kumpara doon sa mga taong nakakita sa Panginoon at hindi naniwala, mas mabuting kalagayan po na ang tao ay sumampalataya sa Panginoon sapagkat nakita nila ang Panginoon. Pero ano ang pahayag ng ating Panginoon? Sabi ng Panginoon, sumampalataya ka dahil nakita mo ko. Pero mapapalad yaong hindi ako anya nakita, gayon may nagsisampalataya. So ibig sabihin po ng mapapalad ay blessed o tunay na pinagpala. Mas applicable po ito sa ating panahon, kapatid na Benhanan, na sa ating panahon, di naman natin talaga nakita, hindi natin nasaksihan ang pagkakatawan tao ng ating Panginoong Kristo Jesus at hindi natin siya face-to-face na nakasama o verbally narinig natin ang kanyang tinig. Pero sa pamamagitan ng mga salitang kanyang sinabi na nasulat sa Biblia at sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang mga isinusugo, para ituro ang kanyang mga aral ay nakakapakinig tayo at naniniwala tayo. Sabi ng Panginoon, kung mapalad yung taong nakita siya at pinaniwalaan siya, lalong mapapalad yung mga taong kahit hindi siya nakita ay naniwala sa kanya at sumampalataya sa kanyang mga pagtuturo. Ito po ay nangyayari po sa kapanahunan po natin kasi may pinanghahawakang katwiran ang mga tao na to see is to believe. Pero sa katwiran na nahango sa banal na kasulatan na mismong ang Panginoong Kristo Jesus ang nagsabi, believe first and you shall see. Yun ang gamit ng pananampalataya, kapatid na Neraya. Opo. Di po ba? Paano mo nga namang gagamitin ang iyong pananampalataya kung andyan na't harap-harapan mong nakikita ang isang bagay na gusto mong paniwalaan? Ayon po sa Biblia, ang definition po kasi ng pananampalataya ay mababasa natin sa Hebreo 11:1, ganito po ang nasusulat. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya napaka-importante po na ang tao'y magtaglay
ng matuwid na pananampalataya alinsunod sa kalooban ng ating Panginoon. At gaya po ng ating narinig, hindi po tayo dapat manghawakan sa katwiran ng tao na to see is to believe. Sa paningin ng Panginoon, ibig niyang makita ang ating pananampalataya sa paraang kahit hindi natin siya nakita ng personal, hindi natin narinig ng personal ang kanyang pagtuturo, sa kabila nun, sinampalatayanan natin ang ating Panginoong Kristo Jesus sa pamamagitan ng mga ganitong paraan ng mga pagtuturo ng kanyang banal na kalooban. Kapatid na Neraya, bakit sinasabing tunay na mapalad o blessed ang mga taong sumasampalataya sa Panginoong Kristo Jesus at sa kanyang mga aral kahit hindi pa nila ito nakita, lalo po sa panahon po natin ngayon? Ang sagot po ng Biblia, mababasa po natin sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 16. Sasalin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ito po ang tiyak na dahilan kung bakit truly blessed o tunay na mapalad, pinagpala ang mga taong mas pinili nilang maniwala at sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang mga aral sa kabila ng hindi siya nakita o hindi personal na narinig ang kanyang mga pagtuturo. Sa halip ay nagbasa o kaya naman ay nakinig lang ng mga paliwanag mula sa Biblia katulad ng programang ito na ginagamit ng Panginoon na instrumento o kasangkapan para makarating sa atin ang kanyang mga pagtuturo at tayo naniwala. Sapagkat sabi ng Panginoon, yung pananampalataya, kapag ang tao natutong sumampalataya, yung pananampalataya niya, yun ang mag-uudyok sa kanya para magpabautismo. At sa pamamagitan ng pananampalataya na may lakip na gawang magpapabautismo, combine po yun pananampalataya at pagpapabautismo, kaya mapalad ay maliligtas. Kumpara naman sa mga taong ayaw maniwala o ayaw sumampalataya. At dahil sa di pananampalataya ay ayaw nilang magpabautismo. Ang sabi ng Panginoon ng mga taong yon, kung hindi mababago ang kanilang pasya, silaan niya ay parurusahan. So yun po, ibig sabihin talagang kaya mapalad o truly blessed ang mga taong nanampalataya kaysa sa mga di nanampalataya, sapagkat ang kanyang pananampalatayang may lakip na gawang pagpapabautismo, ito'y magdadala sa kanya sa pagkaligtas. Ilalayo siya nito sa kalagayan o sa kabilang sa mga taong dahil sa kawalan ng pananampalataya ay mapaparusahan. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ang isang hakbang para ang tao ay maging totoong pinagpala at magkamit ng kaligtasan, kailangan niya munang maaralan ng salita ng Diyos. At kung ito ay kanyang tatanggapin, gaya ng ito'y sinasampalatayanan niya, ay tumanggap siya ng bautismo o binyag sa pangalan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kasi po, mapapansin po natin dito, may katwiran po kasi ang maraming tao ngayon. Sa panahon po natin ngayon na ang katwiran, baby pa lang kami, nabinyagan na kami o nabautismuhan na kami. Maliwanag po ang kahingian. Para ang isang tao'y tumanggap ng bautismo o binyag, kailangan niya munang maaralan at sampalatayanan yung aral. Kung tayo po, sasabihin natin, baby pa lang tayo, nabautismuhan na tayo, nabinyagan na tayo, hindi po tayo nakatutugon sa kahingian ng Panginoon. Sapagkat nung baby tayo, hindi naman natin alam kung ano yung itinuro sa atin. At kahit aralan tayo ng aralan, dahil po sa kawalan pa ng ating kamalayan, hindi po natin masasabing kaya nating sampalatayanan o may kakayahan ang isang sanggol na sampalatayanan o paniwalaan yung aral na itinuturo sa kanya at pagkatapos ay babautismuhan siya. Sa makatwid, ang isang kahingian dapat ang isang tao'y may sapat na kaisipan na, nakakaunawa ng mabuti at masama, at yung mga tao na yun ang dapat po na aralan po ng salita ng Diyos. Ngayon, kung maaralan man tayo, sumampalataya tayo, pero ayaw nating magpabautismo,
hindi pa rin tayo tatanggap ng pagpapala o hindi pa rin tayo magiging tunay na mapalad. Sapagkat, uulitin ko po, dalawang bagay po ang kailangan para ang tao ay tumanggap ng tinatawag na kaligtasan. Kailangan po na pangaralan siya ng salita ng Diyos. Pangalawa, sinampalatayanan o tinanggap niya at handa niyang tuparin yung napakinggan niya at sinampalatayanan niya. At pagkatapos, tumanggap siya ng bautismo. So, yun po yun, kapatid na Neraya, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ibig sabihin po, kapatid na Benhanan, hindi rin sapat yung sinasabi ng ilang mga nagtuturo na pinangahawakan din ng kanilang tinuturuan na di umano ay manampalataya ka lang, ay maliligtas ka. Kulang po yun. Kailangan talaga manampalataya at magpabautismo at saka po maliligtas. Alam niyo po, kapatid na Neraya, yung pinaghanguan nung ganong katwiran, mababasa po naman sa Biblia yun, na sumampalataya ka sa Panginoong Kristo Jesus at maliligtas ka. Kaya lang, meron pong buong kwento yun. Yun po'y sinabi ni Apostol Pablo doon sa warden na nagbabantay sa kanila sa bilangguan. Kaya nung sabihin ito ng Apostol Pablo sa warden, niyaya niya itong warden na dalhin siya sa sambahayan ng warden na yon, tinuruan ng aral. Tinipon nung warden yung sambahayan niya. Halika kayo, makinig tayo. Aaralan tayo ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo. At nung marinig nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, sinampalatayanan nila yon. At dooy nagpabautismo po sila. Yun po yung talagang kwento ron, kapatid na Neraya. Ngayon, may sinasabing mayroong katumbas na kaligtasan ang taong tumanggap ng aral at nabautismuhan. Tanong, kapatid na Neraya, anong uring kaligtasan po ba ang pinag-uusapan natin na tatanggapin ng mga taong dahil sa pananampalataya ay nagpasyang magpabautismo? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 8 hanggang 9, sa salin po ng Biblia, ang bagong ang Biblia. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay, kung anong uring kaligtasan ang ipinapangako ng ating Panginoong Kristo Jesus sa mga sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga aral. At dahil sa pananampalataya ay nagpasyang magpabautismo. Yung tatanggapin natin yung bunga ng ating pananampalataya sa makatidbagay anya ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Opo, kaligtasang pangkaluluwa po ang pangunahing tinatalakay ng Biblia sa usaping kaligtasan na hinahangad po ng sangkatauhan. Bagamat ang Diyos po ay tagapagligtas ng lahat ng uri ng kapanganiban, pero higit sa lahat ng kaligtasan, gusto niyang ipagkaloob sa mga taong sa Kanya lubos na sumampalataya at nagpabautismo ay kaligtasang ukol sa kaluluwa. At ito'y makakamit dahil sa pananampalatayang may lakip na gawa na pagpapabautismo. Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, huwag nating ituring na ang Diyos ay gaya ng isang agimat na kapag pinaglingkuran natin siya ay para bagang sinasabi ng tao, nasa akin ang Panginoon Diyos, ililigtas niya ako sa anumang aksidente, anumang disgrasya o anumang kapahamakan. Alam niyo po, ang pinaka-main concern ng pagliligtas ng Panginoon ay ang kaluluwa po natin. Sapagkat sa anumang kaparaanan, ang katawang ito ay lilisan sa mundong ito, kapatid na Neraya. Opo. At kasi po, may takda ang Diyos na ang tao'y mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya dun po ang main concern ng ating Panginoon tungkol sa kaligtasan kanyang iniaalok po sa atin ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya hindi po matuwid na parang sinasabi natin, pag ako nag-iba ng reliyon at pagkatapos nadisgrasya ako nung ako'y mag-iba ng reliyon,
Abay, hindi tunay na Diyos ang pinaglilingkuran dyan. Hindi po, mali po yun. Kasi kung atin pong babasahin at aalamin ang kasaysayan, yun nga pong mga apostol na mismong nakasama ng Panginoon at naglingkod sa Panginoon ng may buong katapatan. Ipinangaral ang Ebanghelyo, nagbautismo sila ng mga taong sumampalataya sa salita ng Diyos. Pero sa dulo ng kanilang pamumuhay sa mundong ito, sila po ay ginawang mga martir. Pinagpapatay po sila. Kaya paano mong sasabihin na pagka namatay ako sa reliyon na yan, hindi totoo yung reliyon na yan? Hindi po ganoon, mga minamahal na mga taga-subaybay. Sampalatayanan po natin, ikaw at ako, tayong lahat ay mayroong kaluluwa na kailangan po ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yon ng ating kaluluwa, ngayon po ay inihahatid namin sa inyo. Tanong, kapatid na Neraya, kung ang tao'y magpasya na sila'y aralan at sila'y magpabautismo, ang tanong, saan po sila dapat maturuan ng salita ng Diyos at saan po dapat nararapat tanggapin ang bautismo ng tao? Basahin po natin ang kasaysayan ng mga unang nagsisampalataya at dahil sa pananampalataya ay nagpabautismo silang lahat. At ito po'y mababasa natin sa unang Korinto 12:13. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Lahat po ng mga mananampalataya, sila man ay lehitimong mga Hudyo o mga Israelita, o sila man anya ay mga Grego o mga Hintil, ang kalagayan man sa buhay ay alipin o malaya, silang lahat anya ay nangabautismuhan sa isang katawan. Opo, kailangan kapag ang isang tao ay nakinig ng aral, sumampalataya, talagang magpapabautismo. Pero hindi kahit saang relihiyon o hindi kahit saang samahang sekta ng pananampalataya, karapat dapat magpabautismo. Meron tiyak na samahang pangrelihiyon na binabanggit ang Biblia na doon tayo dapat mabautismuhan. At ang tawag ng Biblia dyan, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. So may tinutukoy po na isang katawan na doon dapat mabautismuhan ang lahat ng mananampalataya. At ang isang katawang yon ay hindi po pisikal na katawan ng Panginoong Kristo Jesus, kundi espiritual na katawan ng ating Panginoon. Kung maalala po ninyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, tinalakay po natin sa mga nakaraang mga pagtuturo at pag-aaral po natin na kung ibig nating maglingkod sa Panginoon, magkaroon tayo ng karapatang tawaging kanyang mga anak at dahil mga anak ay tagapagmana nga ng pamana o pangako ng ating Panginoon, ay itinuro po sa atin na ang Diyos ang namili ng dako kung saan tayo dapat magpabautismo. At ngayon, inuulit po sa atin, ang mga apostol ng mga unang panahon at ang mga unang Kristiyano ay binautismuhan o tumanggap ng bautismo sa isang katawan. Ngayon, itong katawang ito, alinsunod sa ating kapatid na Neraya, ay tumutukoy sa katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ang tanong, kapatid na Neraya, alin po itong katawan ng Panginoong Kristo Jesus na doon dapat mabautismuhan ang lahat ng ibig, maaralan at sumampalataya sa aral at tumanggap ng bautismo, sa gayon ay tatanggap sila ng pangakong kaligtasan? Ang sagot po ni Apostol Pablo ay mababasa po natin sa Kolosas. Ang kapitulo po ay 1, ang bersikulo po ay 24, kasama po ang talatang 18. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman, dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, at siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Napakaliwanag po ng nasusulat sa talatang ito. Ayon sa pahayag ng Apostol Pablo, ang tinutukoy na isang katawan na doon dapat mabautismuhan ang lahat. Nakatunayan ng kanyang pagsampalataya
ay walang iba kundi ang isang katawan ng Panginoon. At kung alin itong isang katawan ng ating Panginoong Kristo Jesus, hindi po yung katawang napako sa krus, na pisikal na katawan, dahil hindi tayo pwedeng magpabautismo o pumasok sa katawang iyon na pisikal. Kundi ang katawang tinutukoy, ang sabi sa talata, nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, aking pinupunan ng kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa akin laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. At siya niya ang ulo ng katawan sa makatidbagay ng iglesia. Opo, merong iglesia na itinuturo ang Biblia na ipinapakilalang katawan ng Panginoon. At isa lamang itong iglesyang ito na pag-aari ng Panginoon at kinikilalang kanyang katawan. At kung tayo po ay matagal nang sumusubaybay sa programang ito, kapag ang pag-uusapan ay tunay na iglesia, yung iglesyang ang nagtayo ay hindi tao, kundi ang iglesyang ang nagtayo ay ang Panginoong Kristo Jesus nung siya nagkatawang tao. At ang iglesyang ito ay ipinangalan mismo sa Kanya bilang Diyos. Kaya nga, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At para patunayang ito talagang sa Kanya, bukod sa pangalan niya itinatak dito, inilagay din ang tawag na kabanal-banalan. Sapagkat ayon sa Levitico 27:28, ang anumang bagay na itinalaga o pag-aari ng Panginoon ay tatawaging kabanal-banalan. At yun po ang dahilan. Kaya kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang iglesyang ipinangangaral namin sa inyo at ipinapakilalang espiritual na katawan ng Panginoon na dito nabautismuhan ang mga unang mananampalataya. At kung tayo sa ating panahon ay mananampalataya rin dahil sa kahalagahan ng pagsampalataya, ay dito rin tayo dapat mabautismuhan para makamit natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Napakaliwanag po mga giliw naming mga taga-subaybay. Dalangin namin na sana po ay bulay-bulayin natin ang mga pagtuturong ito. Idalangin natin sa Panginoon Diyos na palaging buksan ang ating kaisipan at huwag nating pagmatigasin ang ating puso upang ang mga salitang ito ay huwag manahan sa ating kalooban. Isang bagay po ang aming ipinapayo. Total, tinatanggap natin na ang Panginoong Kristo Jesus ay ang Diyos at tagapagligtas. Malaking bagay baga na tayo ay magpakababa sa harap ng Panginoong Kristo Jesus sa paraang tanggapin natin ang mga pagtuturong ito. At kung ibig po natin na alamin pa ang mga basic teachings ng iglesia bago ang tao'y tumanggap ng bautismo, makikita nyo po sa screen na ito kung paano nyo po kami kukontakin. Inaasahan po namin ang inyong pagtawag o ang inyong pagte-text sa pamamagitan po ng mga numero na atin pong nababasa dito sa ating monitor o sa ating screen. Kaya sana po ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito, maghatid sa atin sa isang matuwid na pananampalataya at tanggapin natin ang tunay na karapatan na tayo ay maging mga anak ng Diyos at tumanggap tayo ng pangakong kaligtasan sa makatidbagay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ipagpala sa atin ang araling ito ngayon at magpakailanman. Amen.